Magandang araw mga kaalaman na hinog! Sa panahon ngayon, sino ba sa atin ang hindi nangangarap na magbakasyon ngayong darating na April 2026 at mag-relax sa beach, kumain ng masasarap na pagkain at makalimutan kahit sandali ang stress ng trabaho? Pero alam nyo ba na ang pagbabakasyon sa ating sariling bansa ay hindi na kasing mura ng dati? Oo mga kaibigan, mula sa Boracay hanggang El Nido, ang presyo ng flights, hotel at pagkain ay patuloy na tumataas na nagiging dahilan upang marami sa atin ang mangarap na lang kaysa gumastos. Ang magandang balita ko sa inyo, may mga bansa sa Asia na hindi lang mas mura, kundi mas maganda pa ang maiaalok kaysa sa mga tourist spot natin dito sa Pilipinas. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 bansang mas mura puntahan kaysa sa mga lugar sa Pilipinas ngayong April 2026 at isasama ko na rin po ang detalyadong breakdown ng mga gastusin mula sa plane ticket, hotel, pagkain o transportation at maging sa remembrance gifts o pasalubong. Pang-una sa ating listahan, Vietnam. Ang Vietnam, lalo na ang Hanoi at Ho Chi Minh City, ay isa sa pinakasulit na puntahan mula sa Pilipinas. Ayon sa mga travel guide, ang Vietnam ay isa sa pinakamurang bansa sa Southeast Asia para sa mga budget traveler ngayong 2026. Simulan natin sa plane ticket. Dahil sa bagong direct flights ng AirAsia Philippines mula Manila papuntang Hanoi at Da Nang, makakakuha kayo ng one-way ticket sa halagang mula 888 pesos lang. Abangan nyo ang mga seat sale para mas makamura. Sa hotel, napakamura ng accommodation dito. May mga budget hotels at guest houses na nagkakahalaga lamang ng 10 to 20 Vietnamese dong o mga 570 to 1,140 pesos kada gabi. Mid-range hotels na magaganda ay nasa 1,400 to 2,800 pesos lang. Sa pagkain, dito magpipista ang tiyan nyo nang hindi nasisira ang budget. Ang sikat na Vietnamese coffee ay 20 to 40 pesos lang at ang isang bowl ng authentic pho ay nasa 90 to 140 pesos. Transportasyon, napakamura ng Grab dito. Pero kung gusto nyong makatipid lalo, mag-rent kayo ng motorsiklo ng 300 to 560 pesos kada araw. Pasalubong, ang mga handmade leather goods, conical hats o nanla at lokal na kape ay ilan sa mga pinakamagandang pasalubong na napakamura. Ang aking tips, bisitahin ang Old Quarter sa Hanoi. Magugulat kayo dahil mas mura pa ang total na ginastos nyo rito kaysa sa 3 araw na bakasyon sa Boracay. Pangalawa sa ating listahan, Thailand. Ang Thailand ay classic favorite ng mga Pinoy. Mula sa mga templo sa Bangkok hanggang sa mga beach sa Phuket, napakadaming pwedeng gawin dito na hindi kailangang gumastos ng malaki. Sa plane ticket, madalas mag-sale ang AirAsia at Cebu Pacific papuntang Bangkok. Ang average na round-trip ticket ay nasa 5,600 hanggang 9,100 pesos. Sa hotel, sa Khao San Road area o sa Chiang Mai, makakahanap kayo ng mga guest house sa halagang 15 to 60 pesos, mga 850 pesos hanggang 3,400 pesos kada gabi. Sa pagkain, ito ang puso ng Thailand travel. Ang masarap na pad thai sa kalye ay nasa 85 hanggang 170 pesos lang at ang sticky mango rice ay 70 hanggang 135 pesos. Sa transportasyon, gamitin ang BTS Skytrain at MRT sa Bangkok para iwas traffic. Ang pamasahe ay nagsisimula sa 25 pesos. Kung mahilig kayong makipagtawaran, masaya ring sumakay sa tuktuk para sa maikling distansya. Sa pasalubong, maraming pwedeng bilhin sa Chatuchak Weekend Market. Ang mga elephant-themed souvenirs, Thai silk, mga pampaganda, cosmetics at Thai curry paste ay siguradong magugustuhan ng maiiwan sa bahay. Ang tip ko, iwasan ang mga restaurant sa loob ng malalaking mall. Kumain kung saan kumakain ng locals, mas authentic at mas mura. Pangatlo sa ating listahan, Indonesia, Bali at Yogyakarta. Huwag isipin na puro luxury lang sa Bali. Sa tamang diskarte, ang Indonesia ay isang budget-friendly destination, lalo na ngayong 2026 na paborable ang palitan ng piso sa rupya. Sa plane ticket, ang isang one-way ticket mula Manila papuntang Bali ay makukuha ng kasing baba ng 1,514 pesos, pero ang average na round trip ay nasa 6,000 to 10,000 pesos.
Sa hotel, sa halagang $40 to $60, mga 2,300 to 3,400 pesos kada gabi, makakapag-stay na kayo sa isang magandang private villa na may swimming pool sa Bali. Sa pagkain, kumain sa mga local warung para sa isang authentic at murang nasi goreng o mi goreng sa halagang 50 to 100 pesos lamang. Sa transportasyon, ang pagre-rent ng motorsiklo ay ang pinakamagandang paraan para ma-explore ang Bali sa halagang 200 to 350 pesos kada araw o kaya'y gumamit ng Gojek app. Sa pasalubong, ang kopi luwak, batik shirts at mga gawang kamay na wood carving mula sa Ubud Market ay talagang sulit. Ang tip ko, kung gusto nyo ng mas tahimik at mas mura kaysa sa Bali, pumunta kayo sa Yogyakarta. Ang daily budget dito ay kasing baba ng $24, mga 1,370 pesos lang kada araw. Pang-apat sa ating listahan, Malaysia. Madalas na pagkakamalang Singapore Light ang Malaysia. Pero sa totoo lang, isa ito sa mga underrated at murang destinasyon sa Asia. Sa plane ticket, makakakuha kayo ng murang flight sa AirAsia o Cebu Pacific papuntang Kuala Lumpur ng kasing baba ng 4,300 pesos one way. Sa hotel, maraming budget hotel sa Bukit Bintang at Chinatown area. Ang isang one-star hotel ay nasa humigit kumulang $44, mga 2,500 pesos lang kada gabi. Sa pagkain, ang Malaysia ay paraiso ng street food. Ang isang plato ng nasi lemak o isang bowl ng laksa ay nasa 60 to 120 pesos lamang. Sa transportasyon, ang Kuala Lumpur ay may napakahusay na LRT at MRT system. Makakabili kayo ng touch and go card at ang pamasahe ay nagsisimula sa 15 pesos. Sa pasalubong, bumili ng mga tsokolate, Cadbury at Berils na mas mura kaysa sa Pinas, batik at paborito ng lahat, ang Old Town White Coffee. Ang tip ko, libre lang ang pagpasok sa karamihan ng art galleries at ang makita ang sikat na Petronas Towers mula sa labas. Panglima sa ating listahan, Laos. Ito ay para sa mga gustong tahimik, puro kalikasan at walang masyadong usok at traffic tulad ng probinsya natin noon. Ang pagpunta rito ay medyo may kamahalan ng konti sa plane ticket na nasa 10,000 hanggang 15,000 pesos round trip. Dahil walang direktang murang flight, pero babawiin nyo naman ito sa mababang pamumuhay roon. Ang mga waterfalls nila tulad sa Luang Prabang ay napakaganda at ang presyo ng panuluyan ay halos kalahati lang ng presyo sa sikat na tourist spots natin. Ang mga guest house ay nasa 500 hanggang 800 pesos lamang kada gabi. Ang pagkain gaya ng larb at sticky rice ay nagkakahalaga ng 80 hanggang 150 pesos. Ang transportation tulad ng mga tuktok ay abot kaya kung marunong kayong tumawad, nasa 50 pesos kada biyahe. Mabibili naman ang mga hinabing tela at kape bilang remembrance gifts sa murang halaga. Kaya ang estimated total budget para rito ay nasa 17,000 hanggang 23,000 pesos para sa 5 araw na puro pahinga. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, Cambodia. Ang bansang ito ay ang tahanan ng sikat na Angkor Wat na napakagandang makita bago tayo tumanda. Ang plane ticket round trip mula sa Pilipinas ay nasa 7,000 hanggang 11,000 pesos. Ang mga budget hostel at hotel dito ay napakarami at napakamura. Nagkakahalaga lamang ng 500 hanggang 900 pesos kada gabi para sa malinis na higaan. Kung mahilig kayo sa kasaysayan, sulit na sulit ang pagbili ng entrance pass sa templo dahil mababawi nyo ang budget sa murang pagkain at pamasahe. Ang isang masarap na amok o lokal na putahe ay nasa 70 hanggang 130 pesos lamang. Ang pagsakay sa tuktok buong araw para mag-tour sa pamamagitan ng pag-arkila ay nasa 500 hanggang 700 pesos na paghahatian pa ng buong pamilya. Para sa remembrance gifts, ang mga kampot pepper at mga inukit na bato ay paboritong bilhin. Ang estimated total budget para ma-enjoy ang Cambodia sa loob ng 5 araw na bakasyon ay nasa 18,000 hanggang 24,000 pesos. Pang-7 sa ating listahan, Myanmar. Bagamat kailangan ng masusing pagpaplano, ang halaga ng gastusin sa Myanmar ay nananatiling napakababa kung ito ay bukas sa inyong petsa ng pag-travel. Ang plane ticket ay nasa 11,000 hanggang 15,000 pesos.
Ang kanilang mga naglalakihang pagoda at temples ay nakakamangha at ang pagtulog sa mga guest house ay nagkakahalaga lamang ng 600 hanggang 1,000 pesos kada gabi. Ang mga lokal na putahe tulad ng sikat na Mohinga noodles ay napakamura sa halagang 50 hanggang 100 pesos sa street foods. Ang transportasyon sa mga bus nila papunta sa iba't ibang probinsya ay komportable at budget-friendly. Aabuti ng ilang daang pesos bawat mahabang biyahe. Para sa remembrance gifts, ang mga lacquerware at tanaka na pampaganda ay pwedeng iuwi sa pamilya nang hindi gumagastos ng malaki. Ang estimated total budget ninyo para sa 5 araw dito ay nasa range ng 20,000 hanggang 26,000 pesos. Hindi na masama, di ba? Pangwalo sa ating listahan, Nepal. Ito ay perpekto para sa mga gustong maranasan ang napakalamig na simoy ng hangin sa malalaking bundok ng Himalayas. Ang round-trip ticket papuntang Kathmandu ay nasa 15,000 hanggang 20,000 pesos. Pero pagdating doon, parang libre na ang pamumuhay dahil sa sobrang mura. Ang Nepal ay mas mura pa sa pag-akyat ng ibang sikat na bundok sa Pinas. Ang pagkain gaya ng momo o dumplings at dal bhat ay nasa 100 hanggang 200 pesos lamang. Ang panuluyan sa mga tea houses at guest houses habang namamasyal ay nasa 300 hanggang 600 pesos bawat gabi. Ang pamasahe sa mga lokal na bus ay barya lang ang katumbas sa atin. Para sa remembrance gifts, sikat ang mga singing bowls at pashmina shawls na mura lang kung marunong kayong makipagtawaran. Ang estimated total budget na maibibigay ko para sa isang linggong pamamasyal dito ay nasa 25,000 hanggang 30,000 pesos. Pero maganda pa rin na sobrahan nyo ng konti para kahit magkaaberya ay may extra kayong mailalabas. Pangsyam sa ating listahan, India. Ang India ay napakalaki, pero kung pupunta ka sa mga lugar na hindi masyadong binabahan ng turista, napakamura ng lahat. Ang ticket sa eroplano ay nasa 12,000 hanggang 16,000 pesos round trip. Mula sa transportasyon sa tren hanggang sa pagkain ng sari-saring curry, siguradong tatagal ang pera mo rito. Ang budget stay o panuluyan ay nasa 500 hanggang 800 pesos lamang kada gabi. At ang isang buong thali meal na busog ka ay nasa 60 hanggang 120 pesos lang. Ang pampublikong transportasyon ay napakamura dahil sa dami ng tao. Ang mga tela, spices, seasonings o yung mga pampalasa at mga alahas ay napakagandang iuwi bilang remembrance gifts. Ang kabuuang estimated total budget para sa isang linggong bakasyon ay pumapatak sa 22,000 hanggang 28,000 pesos lang. At ang pang-10, Sri Lanka. Tinatawag itong Pearl of the Indian Ocean. Napakaganda ng mga tea plantations nila na parang nasa Baguio ka pero mas malawak. At ang mga beaches nila ay tahimik at malinis. Ang plane ticket ay medyo mahal na nasa 14,000 hanggang 18,000 pesos round trip. Pero mas mura ang accommodation at pagkain rito kumpara sa mga high-end beach resorts sa ating bansa. Ang mga guest house ay naglalaro sa 800 hanggang 1,200 pesos at ang pagkain tulad ng kotu roti ay nasa 100 hanggang 200 pesos. Ang pagsakay nila sa sikat na asul na tren ay nagkakahalaga lamang ng barya o wala pang 100 pesos bawat biyahe. Siyempre, ang Ceylon tea ang pinakamagandang remembrance gift para sa mga mahilig magkape o tsaa sa hapon. Ang estimated total budget ninyo para sa masayang bakasyon dito ay nasa 25,000 hanggang 32,000 pesos. Mga kaalaman na hinog, ang pagbabakasyon sa ibang bansa ay hindi kailangang maging magarbo at ubusan ng yaman. Sa mahal ba naman dito sa Pilipinas? Kaya nire-recommenda ko talaga na sa ibang bansa na lang mamasyal. Tutal parang ganun din naman ang gastos. Ang sikreto lang po ay ang masusing pagpaplano ng maaga, paghahanap ng promo sa eroplano at pagtangkilik sa mga lokal na pagkain imbis na sa mga mamahaling restaurant. I-share ang video na ito sa inyong mga kasama sa bahay para makapagsimula na kayong mag-ipon para sa susunod ninyong international adventure ngayong 2026. Maraming salamat po, ingat po palagi at God bless po sa ating lahat.